Samantala, patuloy naman na dumarami ang kaso sa bato dahil na rin sa labis na pagkonsumo ng maalat at matatabang pagkain. Kaya naman ginunita ng National Kidney at Transplant Institute ang National Kidney Month 2014. Ito'y upang isulong ang pagkakaroon ng tamang kalusugan. Kasabay nito nangako rin ng NKTI na lalo pa nilang pagbubutihin ng serbisyo sa mamamayan. Narito ang ulat ni Haji Kaamin. Chichirya, soft drinks at matatabang pagkain. Sadyang nakakatukso ang mga ganitong klase ng pagkain lalo na para sa mga bata. Pero ang hindi nila alam, maaari na pala itong magdulot ng sakit sa bato o kidney. Upang maiwasan ang naturang sakit, ginunita ng National Kidney and Transplant Institute ang National Kidney Month sa Quezon City Memorial Circle. Nakiisa ang lahat ng empleyado, ilang pasyente, mga government offices sa palibot ng circle, celebrity at basketball players. Naroon din si former Senator Nicky Cosseteng. Ito pong kick-off ceremony na tinatawag namin. Isang buong na ang National Kidney ay magsasagawa ng mga programa para po i-promote ang tinatawag na healthy lifestyle. Taon-taon po may pinipili kaming tema kung papaano po natin papangalagaan ang kidneys. Meron pong taon na ang ating tema is yung organ donation dahil nga siguro sa kaalaman ng mga maraming tao yung kidney transplant kadalasan ang sinasabing sagot dun sa mga may kapansanan sa kidney na nagdadialysis na. Bumaliktad po kami kasi po sa nakikita nating mga numero ng mga pasyenteng nangangailangan yan, kailangan dapat dun tayo sa prevention. Kada araw, nasa 120 hanggang 150 patients ang nagpapakonsulta sa NKTI kasama na ang mga nagdadialysis. Ayon kay Dator, malala ang bilang ng kaso ng may sakit sa bato sa bansa. Kaya dapat na itong tutukan at hanggat maaari sa pamamagitan ng information dissemination at tamang pagkain. Ang incidence po on any given day, nasa between 12 to 15,000 po ang nag-iintay ng tinatawag na renal replacement therapy. Ano ibig sabihin ng renal replacement therapy? Sa pananalita pa lang, yun yung kailangan bigyan mo ng katumbas ang kidney mo, palitan mo. So, dalawa lang yan. Either, kung sira na ang kidney mo, magdadialysis ka or magpapakidney transplant ka. At any given time, ganun po karami. Bakit hindi nababawasan? Bakit di dumadami? May namamatay po. Pag may namamatay, nadadagdagan naman ng mga bagong pasyente. Ganun po. At malamang yan, underestimate pa yan. Because, remember, there's 100 million Filipinos. It is alarming because it is increasing. That's why ang goal natin ngayon is preventive para hindi siya madagdagan. Okay? How do we prevent it? Kung nakikinig po kayo sa mga sinabi ni Senator Cosseteng, isa po yun at napakalakas po ng mensahe niya doon. Seteng sa mga sumusuporta sa pagsusulong ng healthy lifestyle at pag-iwas sa sakit sa kidney. Sa katunayan, nagpapatupad sila ngayon sa Diliman Preparatory School ng mahigpit na monitoring sa mga pagkaing itinitinda sa mga bata. Hindi po kami nagtitinda ng soft drinks at yung mga matatabang pagkain, alis na po namin yan. At yung pong tinatawag na junk food, wala na rin po yan. Para yung mga bata mismo, silang nagsasabi sa magulang nila na ayaw na nila kumain ng hindi malulusog na pagkain. At sinasabi ng mga bata na imbis na gamot ang bilin, magbakasyon na lang sila. Punta sila ng Disneyland o punta sila ng Boracay, punta sila ng Palawan, di ba? Kesa gamot na lang ang inaasahan nila. So, importante yung maging malusog. Buo ang suporta ni Cosseteng sa NKTI kaya naman tumutulong sila sa pagpapaganda at pagdadagdag ng mga pasilidad nito upang hindi na kailangan pang magtungo sa pribadong ospital ng mga pasyente. Kasabay ng selebrasyon, nangako ang NKTI pagpapatuloy nila ang pagbibigay ng kalidad na serbisyo para sa mga pasyente. Gayon na din ang pagpapaalala na umiwas na sa sakit sa bato at bawasan ang pagkonsumo ng labis na maalat at matataba bago pa mahuli ang lahat. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Kaaminyo.